TV News Worldwide. Hello sa lahat ng ating mga kasambahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na bigay sa atin. Hello sa iyo, Queenie. Kamusta na at ganoon din sa ating mga kasamang global correspondents. Time check po tayo. Ang oras na natin ay 36 na minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning, Kuya, at magandang araw mga kababayan sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang hapon naman dito sa Western Hemisphere, Noel. Ngayon ay araw ng Lunes, August 21, 2023. Mula sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. At mula naman sa Chicago, USA, ako si Queenie Rivera. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Leaders ng Japan at South Korea nakipagpulong kay US President Joe Biden. Military drills sa paligid ng Taiwan, inilunsad ng China. Target natural gas storage, naabot na ng Europe. Canadian firefighters patuloy sa pag-apula ng wildfire sa Canada sa gitna ng mass evacuations. Mahigit 26,000 tao inilikas sa Tenerife, Spain dahil sa wildfire. 10th anniversary ng Taste of Manila ipinagdiwang sa Toronto, Canada. Una sa ating mga umaatikabong balita. Isang bihirang pagpupulong ang isinagawa ni US President Joe Biden kasama ang leaders ng Japan at ang South Korea noong Biyernes, August 18. Ito ay upang maihanda ang dalawang bansa na harapin ang mahalagang security challenges mula sa North Korea at China. Ito ang umaatikabong balita ni JP De Leon. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng stand-alone meeting si US President Joe Biden sa mga pinuno ng kaalyado ng Estados Unidos sa Indo-Pacific na sina South Korean President Yoon Suk-yeol at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ginanap ito sa Camp David sa Maryland kung saan tumutok ang pag-uusap sa parehong interes at hamon na kinakaharap ng mga bansa. Nagkasundo ang mga bansa na sasangguni sa isa't isa tuwing nakararanas ng krisis sa pamamagitan ng bagong three-way hotline na kumakatawan sa mahigpit na commitment sa gitna ng matinding hamon sa seguridad sa Indo-Pacific region. Naniniwala si Biden na mas malakas at mas ligtas ang tatlong bansa kung sama-sama. Naniniwala naman si Japanese Prime Minister Kishida na lumikha ng kasaysayan ang pagsasama-samang ito ng tatlong leader. Bukod dito, pinag-usapan din ng mga pinuno ang kanilang commitment para sa complete denuclearization ng Democratic People's Republic of Korea o DPRK, kaalinsabay ng United Nations Security Council resolution. Sumagot din ang presidente ng South Korea na ang trilateral partnership ay isang yugtong magdudulot ng malaking kahalagahan. Samantalang nangako naman ng suporta si Kishida para sa Hawaii na nakararanas sa kasalukuyan ng kalunos-lunos na wildfire. JP De Leon, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinuligsa ng North Korea ang pagpupulong ng United Nations o UN Security Council kamakailan kung saan pinag-usapan ng human rights abuses na nangyayari umano sa bansa. Batay sa Pyongyang, Kim umano ito ng Washington laban sa kanila. Mula sa May, USA, may umaatikabong balita si Lea Salar. Live! Lea, ano ang detalye sa pahayagan ng North Korea ukol sa UN Security Council meeting? Queenie, mariing kinondena ng Pyongyang ang ginawang pagpupulong kamakailan ng United Nations o UN Security Council ukol sa human rights abuses sa bansa.
Tinuligsa ng US Ambassador to the UN si North Korean leader Kim Jong-un dahil umano sa repression at cruelty nito sa mga tao upang makagawa ng nuclear weapons at missiles. Bagaman tutol ang China na isang major ally ng North Korea sa naging pagpupulong ng UN Security Council, hindi naman ito pinigilan ng Beijing. Sa isang pahayag ng Korean Central News Agency o KCNA sa North Korea, hindi umano nila papayagan ang US at mga anti-North Korea followers nito na dungisan ang kanilang estado, socialist system at security interests gamit ang sinasabing human rights slander scheme. Matagal nang tinatawag na mapagkunwari ang US ng Pyongyang dahil sa racial discrimination nito, kung saan hinalimbawa nila si Travis King na tumawid sa North Korea noong nakaraang buwan na di umano'y tumakas sa racism at abuse sa Amerika. Samantala, nagkasundo naman sina US President Joe Biden at mga leader ng South Korea at Japan ukol sa mas malalim na military at economic cooperation bunsod ng lumalaking kapangyarihan ng China at mga nuclear threats mula sa North Korea. Magkakaroon din ng military training exercises kada taon at magbabahagi ng real-time na impormasyon ukol sa missile launches ng North Korea sa dulo ng taon. Balik sa inyo, Queenie. Leia, ano naman ang reaksyon ng China sa nangyaring kasunduan sa pagitan ng US, Japan at South Korea? Queenie, ayon sa spokesperson ng China Embassy sa Washington na si Liu Pengyu, bahala na ang international community na humusga kung sino ang dahilan ng nagpapataas na tensyon. Aniya, ang mga paggugrupo at paggawa ng mga military blocks sa Asia Pacific ay di makakakuha ng suporta sa mga bansa sa rehiyon. Queenie? Salamat, Leia Solar mula sa Maine, USA. Target ng North Korean hackers ang military drills sa pagitan ng Estados Unidos at South Korea. Pinaniniwala ang nakaugnayang hackers sa isang North Korean group na tinatawag na Kinsuki. Ito ang umaatikabong balita ni Ning de la Peret. Pinuntirya ng pinaghinalaang North Korean hackers ang isang joint US-South Korea military exercise na isinagawa ngayong linggo ayon sa South Korean Police. Ito ay bagaman wala namang nakompromisong classified information. Pinaniniwala ang nakaugnay ang hackers sa isang North Korean group na tinatawag ng researchers na Kinsuki. Ginawa ang pag-hack sa pamamagitan ng email sa South Korean contractors na nagtatrabaho sa South Korea-US Combined Exercise War Simulation Center. Matagal nang gumagamit ang Kinsuki hackers ng spear phishing emails na nandadaya sa target nito upang maibigay ang kanilang passwords o kaya ay mag-click ng attachments o links na naglo-load ng malware. Itinanggi naman ng North Korea sa mga nakalipas na pagkakataon ang anumang alegasyon ng cyber attack. Araw ng Lunes naman, August 21, sisimulan ng South Korean at US forces ang 11th day Ulchi Freedom Guardian Summer Exercises. Layon nito mapaghusay ang abilidad ng pwersa ng dalawang bansa laban sa tumitinding nuclear at missile threats ng North Korea. Tutol ang Pyongyang sa mga ganitong drills dahil sa umano'y paghahanda ito ng Estados Unidos at South Korean ally sa gagawin nitong pag-atake. Ning de la Peret, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglunsad ang China ng military drill sa paligid ng Taiwan. Kasunod ito ng ginawang stopover ni Taiwan Vice President William Lai sa Estados Unidos. Ito ang umaatikabong balita ni Access Calem. Nagsagawa ng air at sea military exercises ang China sa paligid ng Taiwan bilang matinding babala sa umano'y separatist forces sa isla. Tugon ito ng Beijing sa ginawang pagbisita ni Taiwanese Vice President William Lai sa Estados Unidos. Taiwan presidential frontrunner si Lai sa January 2024 elections. Dumating ito ng Taiwan noong Biyernes, August 18, galing sa Estados Unidos. Stopovers lamang ni Lai papunta at paalis ng Paraguay, subalit nagbigay ito ng mga talumpati habang nasa Amerika. Inaaring bahagi ng teritoryo ng China ang Taiwan sa kabila ng mariing pagtutol ng pamahalaan ng isla.
Batay naman sa Taiwan's Defense Ministry, nasa 42 Chinese aircrafts at 8 barko ang namonitor nito araw ng Sabado, August 19. Bilang tugon, nag-deploy din ito ng mga barko at aircraft. Hinikayat naman ng isang US State Department spokesperson ng Beijing na itigil ang military, diplomatic at economic pressure nito laban sa Taiwan at sa halip ay magkaroon ng makabuluhang pakikipag-usap. Axis Salem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magagamot ng Europe ang target natural gas storage ng rehiyon. Mahalaga ang gas storage para sa European economy dahil ito ang bumubuo sa 30% ng gas demand ng rehiyon tuwing winter. Mula sa Montreal, Canada, may umaatikabong balita si Ana Torreja, live. Hello Ana, ano ba ang datos sa gas storage level sa Europe? Magandang araw sa iyo, Noel. Naabot na ng Europe ang 90% ng kapasidad para sa gas storage levels nito ayon sa pamahalaan. Mahigit 2 buwan ito bago ang itinakdang schedule ng block na November 1. Mahalaga ang gas storage para sa European economy dahil covered nito ang 30% ng gas demand ng rehiyon tuwing winter. Ayon kay Energy Commissioner Kadri Simpson, nangangahulugan itong handa ang EU para sa winter months at makatutulong ito upang ma-stabilize ang energy market sa mga susunod na buwan. Noong nakalipas sa taon, nagkumahog ang Europe na magkaroon ng alternate resources dahil sa sanctions na ipinatupad laban sa Russia kaugnay ng pag-atake nito sa Ukraine. Dating main suppliers ng natural gas ng Europe ang Russia. Noel? Yes, Ana, nabanggit mo yung alternate resources. Ano ba yung mga alternative resources ng European Union upang suportahan yung pangangailangan sa natural gas? Oo, Noel, naging alternate resource ng European Union ang paggamit ng liquefied natural gas mula sa Australia, Qatar at Estados Unidos. Isa rin sa ang ginawa nilang pagpapatupad ng regulation kung saan nagdulot ng 18% decrease ng energy consumption sa rehiyon. Noel? Alright, maraming salamat, Ana Torreja mula sa Montreal, Canada. Patuloy sa pag-apula ng wildfires ang Canadian firefighters sa gitna ng ipinatupad na mass evacuations. Pwersahang pinalikas ang libo-libong mga residente sa Yellowknife Northwest Territories, gayon din sa British Columbia matapos ang matinding pananalasa ng wildfire. Mula sa Grand Prairie, Canada, may umatikabong balita si Jeffrey Reyes. Live! Kumusta ang wildfire situation sa dapo ng Yellowknife gayon din sa British Columbia, Jeffrey? Higit 19,000 residents ang lumikas matapos ibaba ang forced evacuation deadline sa Yellowknife Northwest Territories dito sa Canada noong Biyernes, ayon sa government officials ng lungsod. Ilan sa mga residente ay lumikas, sakay ng kanilang sasakyan at ang iba naman ay sa pamamagitan ng eroplano. Mahigit sa 200 active wildfires ang kasalukuyang tumupok sa kakahuyan at ilan sa mga ito ay nasa uncontrolled situation at may layong 15 kilometro sa syudad. Kabilang sa naiwan sa lungsod ay ang emergency crew, utility workers at mga pulis. Bukod dito, mayroon ding hiwalay na wildfire na nanaralasa sa Kelowna City sa British Columbia kung saan mahigit 150,000 na katao ang apektado. Mahigit sa 10,500 hectares ng kagubatan na ang natupok ng apoy sa West Kelowna at umabot na sa 380 ang active wildfires dito. Nakataas ngayon ang state of emergency sa British Columbia, partikular sa Okanagan at ilang bahagi ng probinsya habang mahigpit na ipinatutupad ang non-essential travel bunsod ng road closures at roadside fire.
Samantala, Queenie, hinihikayat naman ang mga Pilipino ng Northern at Western Canada na makipag-ugnayan sa Philippine Consulate upang iulat ang kanilang kalagayan at kung nangangailangan ng assistance. Batay sa statistics sa Canada, nasa 172,000 plus na mga kababayan ang naninirahan sa British Columbia, samantalang 1,600 plus naman sa Northwest Territories. Balik sa iyo, Queenie. Jeffrey, kumusta naman ang kalagayan ng Filipino communities sa wildfire-affected areas sa Canada? Queenie, ayon sa mga ilang nakausap nating kababayang naninirahan nga sa Yellowknife, ay maayos naman silang nakapag-evacuate. At ang ilan nga sa kanila ay nagtungo sa Alberta, particular dito sa Edmonton, sa High Level, sa Fort McMurray at dito nga sa kinalalagyan ko sa Grand Prairie. Balik sa iyo. Salamat, Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada na naging evacuation hub ng ilang Northwest Territories evacuees. Sa kaunay rita, lumikas ang mahigit sa 26,000 tao dahil sa wildfire sa isla ng Tenerife sa Spain. Wala pa namang naiulat na nasaktan o nasawi dahil sa insidente. Ito ang umaatikabong balita ni Kat Carriedo. Napilitang lumikas ang mahigit sa 26,000 residente sa isla ng Tenerife sa Espanya dahil sa matinding wildfire na tinawag ng mga opisyal na pinakakomplikadong sunog sa Canary Island sa loob ng 40 taon. Nagsimula ang sunog noong Martes sa kagubatan sa Mount Teide Volcano na nasa hilagang bahagi ng Tenerife na nagresulta sa paglikas ng mahigit na 4,500 na residente noong Biyernes. Lumaki bigla ang apoy noong Sabado, dulot ng kombinasyon ng malakas na hangin at heatwave kung saan naapektuhan na ng apoy ang 11 lungsod at bayan at nakasunog na ito ng 10,000 hektarya sa isla. Nasa humigit kumulang 265 bumbero at 19 na sasakyang panghimpapawid ang nakikipaglaban sa sunog. Subalit nahihirapan ang mga bumbero na ma-access ang lugar sa bundok dahil sa kinalalagyan ng apoy. Iniimbestigahan pa umano ng pulisya ang sanhi ng sunog pero kasalukuyang wala pang naiuulat na pinsala sa tao at kabahayan. Kat Carriedo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawang pagsakay ng isang chairlift sa isang Australian ski resort ang nagtamo ng back injuries. Samantalang facial injuries naman ang dinanas ng kasama nilang lalaki. Isang abnormal na bugso ng hangin ang itinuturong dahilan ng pagbagsak ng sinasakyan nilang chairlift sa Thredbo Ski Resort, New South Wales, Australia. Ito ang umatikabong balita ni Danny Delieva. 3 snowboarders ang nasaktan dahil sa pagbagsak ng sinasakyan nilang chairlift sa Kosciuszko Express Quad Chair sa New South Wales, Australia, araw ng Sabado, August 19, 2023. Isinakay sa isang helicopter ang 2 babaeng nakaranas ng back injuries patungong Canberra Hospital, samantalang ang kasama nilang lalaki na nagtamo naman ng facial injuries ay dinala sa Kuma Health Service. Pawang nasa 20s age group ang 3 na-aksidenteng snowboarders. Ayon sa isang Thredbo Resort spokesperson, naranasan sa snowfields ang isang abnormal na bugso ng hangin at tiniyak na isa itong isolated na pangyayari. Naitala ng Bureau of Meteorology ang 65 km/h wind gusts sa lugar noong Sabado ng hapon. Pahayag pa ng Thredbo representative, hindi apektado ng insidente ang iba pang chairlift o sakay ng Kosciuszko chairlift at hangad lamang nila ang kaligtasan ng lahat. Iniimbestigahan na ng Safe Work NSW kasama ang isang independent engineer ang nangyaring pagbagsak ng chairlift at mga sakay nito sa snow. Matatagpuan ang Kosciuszko chairlift sa Thredbo, New South Wales, Australia. Ito ang pinakamahabang ski lift sa bansa na halos 2 kilometro ang haba. Danny Delieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming
pinahahalagahan. What's up mga kasangbahay? Magkakaroon ng free legal seminar para sa Filipino community. Samantala, inaanyayahan naman, balikan lang natin itong balita ni Queenie. Ano? Ayan, at sa WhatsApp natin, WhatsApp Kabayan, magkakaroon ng free legal seminar para sa Filipino community sa Spain. Samantala, inaanyayahan naman ang mga kababayan sa South Korea sa libreng livelihood skills training. Ito ang umatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, Kabayan? Inanyayahan ng ating mga kababayan sa Spain na dumalo sa isang free legal seminar. Gaganapin ito sa August 26 alas 3 ng hapon sa Philippine Embassy sa Madrid, Spain. Maaring kumonsulta tungkol sa inheritance, citizenship, family law at iba pa. Sa mga nais kumonsulta, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-email sa madridpe.cultural@dfa.gov.ph o sa cultural@philembasymadrid.com. May libreng livelihood skills training naman para sa ating mga kababayan sa South Korea. Ilan sa mga klase ay ang basic barista, basic baking, Korean side dishes making, basic videography at bartending. Limitado lamang ang slots kaya't magpa-register na. Sa mga interesadong dumalo, makikita ang lahat ng schedule at links sa registration form sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Korea sa facebook.com/PH in Korea. Magsasagawa naman ng Philippine Consular Outreach Mission sa Edmonton, Alberta, Canada mula August 28 hanggang 31. Ito ay para lamang sa mga non-passport services gaya ng notarials, legalization at report of birth. Ipatutupad ang no walk-in policy kaya't mag-register na sa calendly.com/calgarypcg-notarials-site 2. At para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate General sa Calgary sa facebook.com/PH in Calgary. Samantala, muli naman nagpapaalala ang Philippine Consulate General sa Milan, Italy hinggil sa dress code policy sa mga pupunta sa konsulado. Ayon sa anunsyo ng Philippine Consulate General, iwasang magsuot ng anumang damit na nakalabas ang balikat, cleavage, tiyan, hita gaya ng spaghetti strap, top tank, hanging shirt, ripped jeans at maikling shorts at skirts kung pupunta ng konsulado. Hinihiling ng konsulado ang pangunawa at kooperasyon ng mga kababayan na bibisita at may transaksyon sa kanilang tanggapan. At yan mo na ang latest mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Puntahan naman natin ang isang bahagi ng East Coast Canada dahil isinagawa sa Toronto, Canada ang isa sa pinakamalaking Filipino festival sa mundo, ang Taste of Manila. Isang dekada na ngayong taon mula nang simulan ang Filipino cultural event na ito. Ito ang umatikabong balita ni Auralyn Quijano. Mula August 19th to 20th, isinagawa ang Taste of Manila sa Bathurst Street at Wilson Avenue, isang neighborhood ng Toronto, Canada na tinatawag na Little Manila. Isang pagdiriwang ng Filipino food at culture ang Taste of Manila. Tampok dito ang iba't ibang mga pagkain na hindi madalas nakikita sa Canada tulad ng barbecue, halo-halo, kwek-kwek at iba pa. Isa ito sa pinakamalaking event of its kind sa North America at isang dekada na ang lumipas mula nang ito ay ilunsad. Ayon kay Sunny Baluyot, Executive Director ng Society of Philippine Artists, Recreation and Community o SPARC, kabilang sa dahilan ng success ng festival ay ang feeling of home na ibinibigay nito sa mga Pinoys abroad. It feels like home. So that's the main target of celebrating Taste of Manila. It's like even we're here in Canada, we're here in Toronto, we feel that we're still at home. That's why Taste of Manila became the largest Filipino festival outside the Philippines. And we expect a gathering of around 400,000 this time, 400 to 500,000. Dagdag pa niya, hindi lang para sa mga Pinoy ang event na ito, kundi paraan rin para maipakilala ang Filipino food sa Canadians.
The importance for this one is basically the inclusivity, and then like you feeling like even if we're living far away from home, we feel that we're still at home, and then like the unity, and also not only that, not only for the Filipinos, it's also for the Canadians, that we want to like introduce them to like, how would I say, it's not more an education, but more let them embrace our culture, and at the same time blending it with the Canadian mainstream lifestyle. Samantala, ayon kay Romeo Dioneda, isang volunteer sa Filipino community sa Toronto, mahalaga ito para maingatan at maibahagi ang Filipino culture, lalo na sa mga kabataang ipinanganak sa labas ng bansa. Actually, ang laki ng pagkakahalaga nito dahil nabibigyan natin na preserve natin yung ating Filipino culture, Filipino foods, and whatever the program. Especially those kids that are born here, they adopt those kind of na hindi pa nakakarating sa Pilipinas. So malaking tulong itong event na to sa ating mga kababayan at mga abroad. Yeah, to yung malimutan nila yung kalungkutan. Feel at home. Taon-taon, libo-libong tao ang dumadagsa upang makisaya sa Taste of Manila Festival. Sa kasalukuyan, mayroong 363,650 Filipinos na naninirahan sa probinsya ng Ontario. Orlin Quijano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayun, at ito na ang di natin makalilimutan, syempre, na pinakaabangan ng marami, ang pinakaabangan nating lahat. At syempre, pwedeng bumati. At narito po ang pagbati ng ating kababayan. Maing buntag, maing hapon, maing gabi sa Pilipinas. Pagbati sa akong manghod kay retired policeman Eli Alamin. So, nang hinaot ko, naapod mo sa maing panglawas. Sa mga kaparintihan, sa Manguig Clan. So, nang hinaot ko, maing panglawas sa inyo tanan. O sa akong mga anak, kay Salve, Fen, o sa kay Danilo Manguig Jr. Maing adlaw sa inyo hadiha. Ang Diyos magapakamaayo sa atong tanan. Ayan, Queenie. At mukhang namiss ko kanina yung sa Toronto. Okay ka na ba? Ayan, baka meron ka gustong batiin. Oo, Noel. Buto nakahabol. Sa pagbati na lang, nakahabol. Gusto ko rin batiin, Noel, ang aking mga pamilya dyan sa Pilipinas. Kay Lolo, kay Ate Joan, kay Princess, siyempre kay Mama at ang ating mga kaibigan dyan sa Marikina. Hello po sa inyo. Ayan, at syempre ako din, meron din ako mga gustong i-shoutout. Una na si Nanay Nieves Yaya, lagi siyang nanonood kasi sa atin. Si Nanay Rosario Almasan, kay Nanay Fe Orendain, kay Madeleine Abong Garcia, kay Jess and Aileen Torres, kay Gracie Lumabong. Ganun din, hello kay Ray and Debbie Habiles, kay Aileen Catalan, kay Ray and Leila Domingo and family. Hello po sa inyo. Sa aking mahal na asawang si Arwina, syempre, at sa aking dalawang anak, si Juan at Joan, at lahat ng mga kapatid natin dyan sa Toronto, at lahat ng mga kapatid natin sa buong mundo. At syempre, lahat ng mga taga-subaybay natin, Queenie, araw-araw sa lahat ng programa natin sa UNTV. Ayan, at puntahan na natin agad. Makibalita naman tayo. Nandiyan na ang ating kasama sa Pilipinas, si Amigo Sherwin. Hello sa iyo, Amigo. Good morning, good morning. Kamusta dyan? At ano ba ang ating mga aabangang humahataw na mga balita ninyo? Ayun, good morning, Noel at Queenie. Marami tayong mga humahataw na balita ngayong umaga. Kaya lang merong mga hindi good news, kagaya na naman ng nakaambang pagtaas ng presyo ng petroleum products bukas. Ayan, meron na namang panibagong pasakit, sabi ng iba. At meron tayong paalala sa mga motorcycle driver na dumadaan dyan sa EDSA. Merong babala ang MMDA o Metropolitan Manila Development Authority na pagmumultahin itong mga motorcycle rider pagka sila ay nakita na dumaan sa dun sa bike lane dyan sa EDSA. Kaya nagpapaalala tayo sa ating mga ka-rider, sa mga
nagmomotor na wag dumaan sa mga bike lane sa EDSA dahil maraming mga MMDA personnel na maaaring manghuli sa kanila at sila ay pagbumultahin. So ilan lamang yan, yung detalye niyan mamaya ay abangan ng ating mga kababayan. At isa pa, syempre yung paghahanda dito sa nalalapit nga na pasukan sa darating na August 29 sa mga elementary student dito sa ating bansa, Noel at Queenie. Diyan sa inyo parang maraming wildfire, Noel at Queenie. Oo, tama ka amigo, no? Dito isa nga ngayon sa kinakaharap ng Canada itong wildfires na marami na ang mga nagsilikas. Mula nung nakaraan pang linggo hanggang itong Biyernes nga, no, may mga nakakausap din tayo na dinala rin sa iba't ibang mga lugar. Mula dyan sa Yellowknife, sa part ng Northwest Territories, dinala yan, meron dyan sa may part ng Grand Prairie. Umabot pa ng Toronto yung iba pero yung iba nandito sa Edmonton. At yun nga, medyo naging traumatic din yung kanilang mga experience doon. Pero maaga rin kasi yung naging advice ng pagpapalika sa kanila at hindi na hinintay talaga na umabot pa din mismo sa kanilang lugar. Pero amigo, talagang nakakabahala din itong nangyayari nga na ito dahil hindi lang ito isang lugar. Kasabay ngayon na nangyayari dito sa may part ng Northwest Territories ay dyan naman sa probinsya ng British Columbia. At napakarami rin, umabot na rin sa mahigit 100,000 ang pinalikas din dyan. At yung mga kababayan din natin, pinapayuhan nga rin sila na makipag-ugnayan din palagi sa ating mga konsulado sa mga nasasakupang lugar na yan. At maging embahada natin dito sa Canada ay nakaantabay din kung paano rin makakaabot din ng tulong at maging iba't iba din nating mga kababayan din dito, amigo. At siyempre sa kabila niyan, tuloy din yung mga naging pagdiriwang nung kanina isa sa balita natin dyan sa Toronto. Na-miss ko nga yung sa pinakamalaking event ng Filipino community dyan sa Toronto, yung Taste of Manila. At shout out sa lahat ng ating mga kababayan. Ayun, Queenie, sa inyo ba? Dito kung saan nandito tayo ngayon sa Chicago, awa naman ng Diyos, Noel at Sherwin, ay hindi dito madalas yung wildfire. Nakakatulong din dito yung parating mahangin at yung balance na hindi ganun kainit at hindi ganun ka-dry yung weather dito sa Chicago. Bagamat na balitaan natin mga nakaraang linggo, ang wildfire, pinakamalaking wildfire dito sa North America, dyan sa Hawaii. Siyempre, nabalitaan natin kung gaano kadami na rin yung mga naapektuhan dyan sa Hawaii at patuloy pa rin ang pagresponde ng mga otoridad dyan sa Maui. At dito, katulad dyan sa Pilipinas, nagsisimula na rin ang pasukan. Parami yung mga school districts dito sa Chicago ang nagbabalikan sa eskwela yung mga estudyante natin. Siyempre yung mga high school, nagsimula sila yung nakaraang linggo at itong last 2 weeks at yung namang mga elementary at preschools at kindergarten natin ay nagsimula dito itong last week lang. At excited yung mga mag-aaral natin, siyempre. At kasabay nitong pagbukas muli ng mga eskwela ay yung traffic naman sa kalsada. Bagamat hindi naman ganoon kagrabe yung traffic dito, pero meron ding epekto yung sabay-sabay na nagsisilabasa na rin sa kalsada yung mga school buses dito sa Amerika. Well, surely. Ayun, amigo. Halos sabay din pala. Oo, yung nangyayari dito sa Pilipinas. Lalo na yung traffic, dahil nga yung mga eskwelahan, along the highway, marami mga pampasaherong jeep naman yung nag-uunahan para makapagbaba at makapagsakay ng pasahero. Hindi mga school bus ang problema dito. Mga pampasaherong jeep, tsaka yung mga private vehicles din na nagbababa at nagsasakay din nung kanilang mga anak. Ayan, na pumapasok. Queenie. Yun, salamat Sherwin at sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasangbahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account.
I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Ephesians, chapter 5, verse 18. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayong umaga ng Lunes, August 21, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Sa ngalan lang lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350. Mula rito sa Chicago, USA, ako po si Queenie Rivera. At mula naman sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.